Tayo po ay dadako na sa ating preaching for today. Let me read, mga kapatid, basahin ko muna sa inyo yung third paragraph ng ating series description ng ating preaching series. The Journey in Healing, by the way, our preaching series for 3 months, it's about a journey of healing. To journey in healing, we must embrace gratitude, faith, and community. When we allow our wounds to draw us closer to God and others, true restoration begins. Sharing our journey and extending compassion to those who are struggling can turn pain into purpose, just as Jesus bore wounds for our redemption. We are called to let His healing flow through us, transforming brokenness into something wondrous. Healing is not just recovery, it is renewal, a journey that leads us into deeper faith and wholeness in Christ. Ang paghilom ay hindi lamang paggaling. Maaaring ang pangunawa natin, pag sinabing paghilom, gumagaling lang tayo physically. Pero ang paghilom ay hindi lang paggaling. Ito ay pagpapanibago. Pagpapanibago na kung saan magdadala sa atin sa mas malalim na pananampalataya at kaganapan sa ating Panginoon. Magandang pag-usapan ito, mga kapatid, sapagkat ang bagong panahon natin ngayon, hindi kailangan mawala sa atin ang pangunawa natin tungkol sa paggaling natin. At ang salita ng Diyos ay hindi lamang po bumabanggit sa pisikal na kagalingan, kundi ang salita ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng maliwanag na ipinapaabot sa atin na ang kagalingan ng tao ay hindi lamang dumarating sa pisikal, kundi kasama din yung kanyang emosyonal at maging yung kanyang spiritual and even relational. Maliwanag po ba sa atin? So ngayong umagang ito, saksiyan po natin ang bagong mensahe ng ating Panginoon. At ang topic po natin this morning is entitled, The Covenant of Healing and Obedience. Ang tipan ng pagpapagaling at pagsunod. Ito po ay mula sa Exodus chapter 15, verse 22 to 29. Lahat po tayo ay yumuko at simulan po natin sa pamagitan po ng panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. At kami, O Diyos, ay naniniwala na dumating sa buhay namin ang panahon ng iyong pagpapagaling. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay dumanas ng iba't ibang sakit at karamdaman. Dumanas kami ng panghihina at mga mapapait na karanasan. Pero ngayong umagang ito, naniniwala kami na kami ay iyong pagagalingin. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan at pagkauhaw sa iyong salita. Maraming salamat po. Ipaalala mo sa amin ngayong araw na ito na ikaw ang aming dakilang manggagamot na nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Malaya mong ipakilos ang iyong banal na Espiritu Santo at hipuin ang aming katawan, ang aming mga damdamin, ang bigat po ng aming kaluluwa. Maniwala po kami, Panginoon, sa gagawin mong himala. Maniwala kami na ikaw ang magbibigay sa amin ng kaganapan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Ang mga salita mo, Panginoon, ang magtuwid, magbigay sa amin ng kagalakan, magbigay sa amin, O Diyos, ng kagalingan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Simulan po natin ng mga ilang katanungan at ang mga tanong na ito ay bigyan natin ng malalim na pagninilay-nilay sa buhay po natin. Nasubukan mo na bang manalangin para sa kagalingan? Sino po ba rito ang nananalangin para sa kanyang kagalingan?
Nasubukan mo na bang manalangin para sa kagalingan, ngunit tila walang nangyayari? Sino po ang nakaranas nito? Nananalangin ka, pero tila baga na hindi mo nararamdaman yung paggaling mo. May mga panahon, minsan lumalala pa di ba? Paano mo pinangahawakan ang pananampalataya sa kabila nito? Pangalawa, may mga mapapait na tubig ka bang pinagdaraanan ngayon? Malalim, no? Mapapait na tubig. Kasi sa kwento po ng ating pag-uusapan ngayon, mapait ang tubig na natikman ng mga Israelita. Kaya isinama natin ito sa ating mga ilang katanungan. May mga mapapait na tubig ka bang pinagdaraanan ngayon? Emosyonal, relational, o physical? Anong tugon ang iniintay ng Diyos mula sa iyo? Meron ba tayong mga pinagdadaanang pagsubok, mga problema na masasabi nating mapait? At hindi mo naman talaga malalasahan yung tamis o ginhawa doon sa pinagdadaanan mo nitong mga nagdaang araw o kaya ngayon. Ang tanong dito, anong tugon ang iniintay ng Diyos mula sa iyo? Ang mga tanong na ito ay nais kong magbigay daan tayo na ito'y pag nilay-nilayin natin, magkaroon tayo ng malalim na pagtugon o kaya sagot sa mga katanungan na ito. Puntahan po natin ang ating teksto ngayong umagang ito. Ito po ay sa Exodus chapter 15. Verse 22 to 26. Then Moses made Israel set out from the Red Sea. And they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore it was named Mara. And the people grumbled against Moses, saying, "What shall we drink?" And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log. And he threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made for them a statute and a rule, and there he tested them, saying, "If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and to that which is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians. For I am the Lord your God, your healer." Sa Tagalog po, pinagayak ni Moses sa mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanyang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at iniagi sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso niyong susundin." Sabihin po natin, susundin. Malakas pa ho, susundin. "Kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Now, let's proceed to our main idea. God's promises and agreements include His commitment to healing and restoring health to His believers. It emphasized that God's nature is compassionate and that through faith, prayer, and obedience, individuals can experience physical
emotional, and spiritual healing as part of God's covenant with His people. Sa Tagalog po, ang mga pangako at kasunduan ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang katapatan na magpagaling at magpanumbalik ng kalusugan sa kanyang mananampalataya. Ipinapakita nito na ang likas na pagkatao ng Diyos ay mahabagin at sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagsunod, ang isang tao ay maaaring makaranas ng kagalingang pisikal, emosyonal at spiritual bilang bahagi ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. The covenant of healing and obedience. Ang Diyos na tinanggap natin, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba po natin ngayong araw na ito, ang Diyos na tinatawagan po natin ay Diyos ng tipan. Ipinakilala po niya sa kanyang sarili na siya ay nagbaba ng kasunduan. Ibinaba po niya ito sa kanyang bayan at ang tipan na ito ay mananatili magpakailanman. Bigyan po natin ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin po ng covenant. What is covenant? Sa Tagalog na lang basahin po natin. Okay, may Tagalog po tayo. Ang tipan or covenant ay isang kontrata o kasunduan. Ito ay isang nagbubuklod at taimtim na kasunduan na ginawa ng dalawa o higit pang individual. Ang isang legal na kontrata, pasalita man o nakasulat, ay laging maipapatupad sa batas at maaaring masira na may malaking kapalit para sa partido na sumira dito. Ang kahulugan ng tipan sa Biblia, makinig po tayo mabuti, ay tumutukoy sa mga pangakong ginawa ng Diyos sa tao. Sino rin po dito ang naniniwala na may pangako ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Ang tipan ay isang soberanong pagpapahayag ng Diyos kung saan kanyang itinatag ang isang relasyon ng may responsibilidad. Ang mga tipan ay karaniwang walang kondisyon. Sa diwa na ang Diyos ay obligadong gawin ang kanyang sarili sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng walang limitasyong pagpapahayag ng ako'y gagawa or I will upang isa katuparan ng ilang iniyayag na layunin sa kabila ng anumang pagkabigo sa panig ng tao o mga taong kanyang kinatipanan. So sinasabi rito, mga kapatid, na ang covenant or ang tipan, ito ay isang sagradong kasunduan o pananagutang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang isang halimbawa na pwede nating gamitin ay ang tipanan ng mag-asawa. Sino po ba rito ang mag-asawa? Taas ang kamay. Yan. Ang tipanan ng mag-asawa ay isang sagradong kasunduan sa harap ng Diyos na kung saan ang isang lalaki at babae ay nangakong magsasama habang buhay sa pag-ibig, sa pagsuporta at sa katapatan. Meron po silang binibitawang sumpaan. Hindi yung isang sumpa, okay? Meron po silang sumpaang binibitiwan at ang sumpaang ito ay ganito. In sickness or in health, di ba? For richer or for poorer, for better or for worse, till death do us part. Ang sumpang ito na binitiwan nila ay mananatili hanggang sa pagtatapos ng kanilang buhay. Kaya tama ang sabi ng Biblia, ang anumang pinagsama ng Diyos, kailanman ay hindi
hindi paghihiwalayin sapagkat sila ay magiging isa na lamang. Kaya ang covenant or tipan, ito ay isang sagrado. Hindi to biro. Sa isang magkasintahan, bagamat ang magkasintahan ay hindi pa ganap yung kanilang tipan or pag-aasawa, pero meron na silang kasunduan na kung saan makikita natin na meron na silang intensyon sa bawat isa. So yung pinag-uusapan natin dito na covenant, ito ay kasunduan sa pagitan ng dalawang partido. At sinasabi nga dito, mahalagang mga sangkap ng kasunduan nito, kagaya po ng magkasintahan, o di kaya yung isang manliligaw. O sino ba rito ang talagang meron ng nililigawan o di kaya ay magkasintahan. Ang mahalagang sangkap na hindi dapat mawala ay yung tinatawag nating paggalang, katapatan, at pag-iingat. Ito ay isa sa mga matitibay na pundasyon sapagkat ang pag-ibig nga naman ay hindi minamadali. Amen ba, Mirnard? Ang pag-ibig ay hindi minamadali, ang pag-ibig ay iniingatan, ang pag-ibig ay ipinaglalaban, ang pag-ibig ay may kasamang paghihintay. Kaya kapag ang mga sangkap na ito ay pinagtibay, pinagsama-sama at ito ay nahinog sa panahon, nagiging matibay ang pagsasama ng isang pinagtagpo ng Diyos. Amen? At alam nyo mga kapatid, kaya ko po nababanggit ito sapagkat kaming dalawa ng aking asawa ay matagal ang napaka-komplikado ng aming ng panahon ng aking panliligaw sa kanya sapagkat ang aking asawa malayo po kami sa isa't isa noon. Ako po ay nadestino sa Palawan at siya naman po ay nandito sa Manila. At of course, madalas ang aming usapan ay sa pamamagitan lamang ng mga sulat-sulat lamang. Wala pa nung cellphone. Yung telepono noon, mahirap doon sa lugar namin. Pero yung papel na gamit ko noon, yung kung matatandaan ko noon, yung stationery, yung medyo mabango. Yun, no? Okay? At yun ang ginagamit ko. Hindi naman ako gumagamit ng yellow paper. O kaya intermediate pad. Medyo class naman, mga kapatid. Ako yung okay. Hindi naman Oslo paper. O, ginamit ko yung special paper. At ganon ang aking gawi, mga kapatid. At naniniwala ako na nung panahon na malayo kami sa isa't isa, alam nyo, meron kaming binitiwang sumpaan nun. Bagamat hindi pa naman kami mag-asawa, may the Lord keep watch between you and me when we are absent to one another. Nawa, bantayan tayo ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, yung sumpaan na yon, talagang ako sa sarili ko, sa biyaya ng Diyos, hinayaan kong bantayan ako ng Panginoon. Bagamat hindi nawawala yung mga tukso, yung mga problema, at maging sa Kanya, pero yung pangako na yon, pinagtibay ng panalangin, pinagtibay ito ng biyaya ng Diyos, at kami ay pinagtagpo ng Panginoon. Amen. Masalimuot man mga kapatid, pero masasabi kong maganda rin po yung aming love story. Amen? Parang may kinilig na naman dyan eh. Praise the Lord. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang 4 na katotohanan tungkol sa tipan ng kagalingan at pagsunod. Bago po ang lahat, ano ang sinasabi sa atin nitong yung Exodus chapter 15.
Ang Exodus chapter 15, mga kapatid, ito po yung pinaka-dramatikong kabanata sa Biblia, itong chapter 15 na ito. Bakit? Kasi nakita po natin yung kahangahangang tagumpay ng pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea. At alam nyo, mga kapatid, isipin ninyo, imposible na sila ay makatakas sa nangangalit na mga sundalo, karwahe na mga Egyptian. Pero alam po ninyo, pagkatapos ng kanilang pagtawid, naging matagumpay ang kanilang pagtawid, kasabay din po nito yung pagsabog ng kanilang papuri. Kaya dito po na ipanganak yung tinatawag po nating the Song of Moses. Isa sa mga paborito ko rin pong kanta yan. Way back, Hosanna. Integrity, Hosanna. Okay? Ayan, mamaya. So sumabog, ipinahayag nila yung kanilang pagsamba, yung pagpupuri nila sa Panginoon. Ito yung tinatawag ng aawit ni Moses, isang awit ng tagumpay, awit ng pagliligtas, nag-uumapaw sa puso nila, mga kapatid. Pero subalit datapwat ngunit, ano ang kasunod nun? Alalaong bagay. Ang galing po, tama yon. Pagkatapos po ng tagumpay, ganun din ang bilis ng pagbabago ng kanilang mga damdamin. Nakikinig po ba tayo? Sa tuktok po ng kanilang selebrasyon, lumubog sila sa isang realidad or matinding realidad ng ilang. At kilala naman po natin itong mga Israelita na ito, mga kapatid. Sabi nga po dito, 3 araw silang naglakbay ng walang tubig. At makikita natin, mararamdaman din po natin yung bugso ng kanilang galit. At ito po yung nilalaman ng kabanata po na ito. Ngayong umagang ito, mag-usap po tayo sa 4 na katotohanan tungkol sa tipan ng kagalingan at pagsunod. Unang-una po, okay, the covenant condition or our responsibility. Ang kondisyon ng Diyos para sa kagalingan. Balikan po natin yung mga talata. Ang sabi rito, kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon, ninyong Diyos, at gagawin ninyo ang matuwid sa harap ng kanyang mga mata, at pakikinggan ninyo ang kanyang mga utos, at tutuparin ninyo ang lahat ng kanyang mga palatuntunan. Makikita po natin dito, mga kapatid, ang kondisyon ng tipan. Binabalangkas po dito ang ating responsibilidad. At sinimulan po ito ng mga katagang kung. At maliwanag na sinasabi rito na itong responsibilidad po natin ito ay isang aktibo. Ang tipan na hinihingi ng Panginoon sa atin, yung bahagi po natin, mahalaga na tayo po ay merong intensyonal na pagsunod. At sinasabi nga po dito na ang isang hinihingi ng Panginoon sa atin, sa ilalim ng tipan na ito, ay yung ating pakikinig. If you will diligently listen. Makinig po tayo. Nagsisimula ang kagalingan hindi sa ating ginagawa, kundi sa ating pinakikinggan. Ang unang tagubilin ng Diyos ay ang makinig. Nakikinig po ba tayo? Ang dinig dito ay nangangahulugang pakikinig ng may layuning sumunod. So hindi po ito isang piling pagsunod kung saan pipiliin lamang po natin yung mga utos na magaang, yung mga utos na kaya nating gawin. Ang pagsunod o yung pakikinig po natin, ang sinasabi po dito ay pakikinig ng may layuning sumunod.
Alam po ninyo, ito po yung malaking hamon or yung tinatawag nating battle ng bawat mananampalataya pagdating sa pakikinig. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa bahagi ng panambahan natin sa Diyos, bakit kaya sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos, marami ang nakakatulog. Tingnan mo yung katabi mo kung gising. Pakikalabit naman, okay? Bakit kaya sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos, ito yung panahon na yung isip natin, pinababayaan nating maglakbay. Wala sa kanyang kinalalagyan. Yung isip natin ay tulog. Alam niyo po ba yon? Paano malalaman na ang isip ay tulog? Alam niyo pagkatapos ng gawain, tanungin mo siya, naalala mo ba kung ano ang preaching ni pastor? Naalala ko lang ay covenant. Ang naalala ko lang yung mag-asawa at yung magkasintahan. And then, ano na yung mga ibang mga salita? Ay, hindi ko na matandaan. Bagamat hindi naman natin matatandaan, pero mahalaga na maging aktibo tayo sa pakikinig, mga kapatid. Kasi ang kagalingan ng Diyos ay nagsisimula sa pakikinig. For by faith comes through hearing, and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya kung ang pakikinig natin ay tama, kung ang pakikinig natin ay aktibo, maasahan natin na ang kagalingan ng Panginoon ay dadaloy at dadaloy sa atin. Kagaya ng nabanggit natin, ang paghilom o yung paggaling natin ay hindi lang ito yung paggaling sa ating mga karamdaman. Mahalaga na gumaling din tayo sa ating emosyon. Gumaling din tayo sa ating spiritual. Kasi kung darating ka dito, tutulog-tulog ka, inaantok ka, may sakit ka. Amen po ba? Kung nandito ka at ang nasa isip mo, kumain ka agad, sandali mo na, may problema ka kapatid. Kailangan mong gumaling. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Gising ba yung katabi mo? Gising na gising? Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, mahirap sa panahon ng pakikinig na hawak-hawak po natin yung ating mga cellphone. Maliban na lamang kung nandyan ang Biblia. Kasi ang ating mga gadget, yaan ay isa sa mga magnanakaw. Alam niyo po ba yon? Ninanakaw niya yung ating aktibong atensyon, pakikinig sa Diyos. At tayo ay natutokso na minsan tingnan yung ating mga updates na hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo sa alignment, na ililigaw na tayo. At sa gayon, yung kagalingan ng Diyos, hindi malayang dumadaloy sa atin. Maniwala kayo mga kapatid. Ang isang proseso ng paggaling ay matatanggap natin sa pamamagitan ng totoong pakikinig. Sabihin mo sa katabi mo, pay attention. Sige, lingunin nyo, kaliwat kanan. Marami ang nagnanais ng pagpapala ng Diyos, ngunit ayaw naman ng pagsunod. So, pinipili po natin. Kaya, isang malaking hamon nito sa ating ngayong umagang ito, na wala tayong pipiliin sa mga pinakikinggan po natin. Ang lahat ng naririnig natin ngayon, ilaan natin ito, bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na sumunod tayo ng buong buo. Pangalawa po, ang panawagan sa matuwid na pamumuhay. At iyong gagawin ang matuwid sa kanyang paningin. Hindi sapat na makinig lang. Makinig. Hello, nakikinig po ba tayo? Okay, hindi po sapat na makinig lang, kundi kailangan din nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
hindi ayon sa ating sariling pamantayan, kundi sa kanyang paningin. Alam po ninyo, sa panahon po natin ngayon, ay tila nakadepende na sa ating damdamin yung tama at mali. Nakikinig po ba tayo? Yung pamumuhay po natin, nagiging batayan na po natin yung sinasabi ng tao o kaya yung mga galawan sa ating paligid, yung mga nangyayari sa ating paligid. Pero sinasabi sa atin dito na inikaya tayo ng Diyos na since tayo po ay meron na tayong katwiran ng ating Panginoon, ang panawagan sa atin ay mamuhay tayo ng matuwid. Anong ibig sabihin po nito? Sinasabi po sa atin dito na gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng ating Panginoon. Yung pagsunod po natin ay dapat naayon sa kanyang karakter. Yung pagsunod po natin naayon sa kanyang kalooban. Dapat maging tama yung ating pag-iisip, yung ating mga kilos ay dapat na ayon sa kanyang kagustuhan. At ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maliwanag na ang matuwid na pamumuhay ay nakaayon, nakabatay sa salita ng ating Panginoon. Ito rin po ang isang kondisyon para matanggap natin ang kagalingan ng Panginoon. Ang gawin natin ang matuwid sa kanyang paningin. Amen? And remember that pleasing God does not happen by accident. Are you with me? Ang bigyan ng kaluguran ng Panginoon ay hindi aksidente lang. Ito ay intentional. Kung gusto mong bigyan ng papuri ang Panginoon, magpuri ka. Kung gusto mong makinig kang mabuti. Kung gusto mong basahin ang salita ng Diyos, basahin mo. Kung gusto mong manalangin ka. Ano ba ang tama? Sa panahon ng ating pagtitipon, ano ba ang tama? Makinig ka, wag mong kausapin yung katabi mo. Maliban na lamang kung meron tayong, kung sinabi nung preacher na, sige, pwede mong kausapin mo, tanungin mo, pero hanggat tayo ay nakikinig, sa panahon ng pakikinig, makinig po tayo. Sapagkat ito ang daan para alam natin kung ano ang tamang pamumuhay. Paglabas po natin dito, alam natin, hindi po tayo inosente, hindi tayo ignorante. Amen? Sabi nga po, the law excuses no one. Kung lalabas tayo, alam natin yung mga batas sa labas. Kapag sinabing bawal tumawid, nang nakakamatay, okay, wag kang tatawid. Maliban na lang kung may utos na gusto mo bang mamatay. Tumawid ka agad-agad. Okay? Gusto mo bang mamatay? Sige, agad na. Hanggat naka-green, tumawid ka. Okay, forget about it. Mga kapatid, kung may utos, sumunod po tayo. Sapagkat ang pagsunod, ito po ay pagpapakita na tayo po ay namumuhay ng tama, ng matuwid. Maliwanag po ba sa atin? May kinahihinatnan po ba ang ating pakikinig ngayong umagang ito? Pangatlo po, ang pangako ng proteksyon ng Diyos. Ang sabi doon, hindi ko ilalagay sa iyo ang anumang sakit na aking inilagay sa mga Ehipsyo. Pinapaalalahanan ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa mga salot sa Ehipsyo, mga parusa ng Diyos. Subalit sa Israel, may pangako, kung susunod ka, iingatan kita. So sinasabi sa atin dito, mga kapatid, na ang proteksyon ng Diyos ay may kondisyon. At ang kondisyon nito ay ang ating pagsunod. Sa ilalim ng tipan, sa ilalim po ng covenant ng Diyos, ang pangako ng Diyos, iingatan niya tayo. Pero ang pag-iingat ng Diyos, lagi nating tatandaan, mararanasan natin kung tayo po ay susunod. Amen? Kung tayo ay susunod, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Kung tayo ay susuway,
ano ang kasunod nito? Pagpapalo. Amen? Alam nyo, kung maunawaan natin at kung talagang titingnan nating mabuti kung ano ang takbo ng Kristyanismo pagdating sa tipan o sa pagsunod natin sa Diyos, napaka-basic lang mga kapatid. Hindi natin pwedeng pagbali-baliktarin o hindi natin pwedeng pilipitin ang salita ng Diyos. Gusto mo ba ng pagpapala ng Diyos? Ito ang utos ng Diyos. Sumunod ka. Ngayon, alam mo kung ikaw ay susuway. Ito ang katumbas nito. Kailanman ay hindi mo pwedeng baliwalain o hindi mo pwedeng sabihin natin ay palitan itong mga utos na ito. Kaya tayong lahat na naririto, dapat alam na natin kung ano ang kahihinatnan, kung ano yung pipiliin nating buhay. Amen? Kung pipiliin natin na tayo ay magiging tapat, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung pipiliin natin na tayo ay magiging masunurin, pagpapalain ka ng Panginoon. Kung pipiliin mo na maging masipag, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero kung pipiliin mo na maging tamad, pipiliin mong maging matigas ang ulo, pipiliin mong maging rebelde, pipiliin mo na pasaway, alam mo na kung kahihinatnan nito. Amen? So sinasabi sa atin dito na ang pangako ng proteksyon ng Diyos ay laging nakabatay sa kanyang tipan na kung tayo ay susunod, iingatan ka ng Panginoon. Maliwanag po ba? Pang-apat po, pagpapakilala ng pagkatao ng Diyos. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Jehovah Rapha, the Lord that healeth, or I am the Lord that healeth thee, or I am the Lord thy physician. This name is given to reveal to us our redemptive privilege to be healed. The privilege is purchased by the atonement. The truth is, the very first covenant God gave after Israelites' passage through Red Sea, which was so distinctive, typical of our redemption, was the covenant of healing. And it was this time that God revealed Himself as our physician by the first redemptive and covenant name, Jehovah Rapha. So ang pang-apat na katotohanan ay ang pagpapakilala ng pagkatao ng Diyos. Amen. Mabuti na lamang at ang ating Diyos ay ang ating Jehovah Rapha. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Bagamat ang kagalingan ay hindi natin natatanggap, may mga panahon na hindi natin nararanasan, pero tandaan natin, ang paggaling ay hindi lang sa pisikal, ang paggaling ay naroroon din sa ating emosyon at nasa espiritu din natin. Bagamat meron tayong nararamdaman sakit, pero malaga, masaya pa rin ang puso natin. May problema man tayo, pero meron ka pa rin intensyon na magpuri sa Panginoon. Amen? May mga pagsubok, pero nandoon pa rin yung pagsisikap mo na lumapit sa Panginoon. At ito ang palatandaan na ang ating Panginoon, siya ang Jehovah Rapha, ang totoong nagpapagaling. Amen? So ang Diyos, pinagagaling niya tayo sa kabuuan, hindi lang pisikal, kundi maging yung ating spiritual. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Now, tingnan po natin ang how do we apply this powerful truth in our daily lives? Paano ba natin ito gagawin? Unang-una, cultivate a listening heart. Make time to be still and listen to God's voice through His Word, prayer, and the leading of His Holy Spirit. Prioritize His counsel above the noise of the world. Bigyan po natin ng prioridad ang kanyang payo, higit sa ingay ng sanlibutan. So linangin po natin ang isang pusong marunong makinig. Mahalaga, alam nyo, sa panahon natin ngayon, mahalaga
na kung tayo man ay naguguluhan, magkaroon po tayo ng tinatawag na kasanayan na humingi tayo ng tulong. Amen? Kung naguguluhan ka, kung may mga bagay na hindi malinaw sa iyo, humingi ka ng payo. Nandito naman ang inyong mga pastor. Hindi naman po kami mahirap tanungin or mahirap lapitan. At sa ganitong bagay, nagiging malinaw sa atin yung tinig ng Diyos. Nararamdaman natin na maayos tayong nagagabayan. Amen? Mahalaga ang salita ng Diyos. Pero kung kailangan talagang tulungan ka na mas maliwanagan pa, humingi tayo ng payo. Lalong-lalo na hindi naman tayo magkakasama araw-araw. Amen? Nakikita lang tayo tuwing araw ng linggo. Hindi nyo naman kami katabi or kasama sa bahay. Kaming mga pastor. Kasi kung isasama nyo kami sa bahay, madadagdagan yung budget ninyo. Mamimili kami. Pwede po bang iluto ninyo yung kare-kare? Wow! Pwede po ba kinabukasan, bulalo naman tayo? Wow! Di ba? Pwede sa susunod na araw, sinigang naman tayo. Wow! Very inviting yung mga ulam. Praise the Lord! Alam nyo, sa susunod, siguro sasabihin nung kumupkup kay pastor, Pastor, sa isang buwan ka na namin papupuntayin. Amen po ba? So, cultivate a listening heart. Pangalawa po, commit to obedience. Choose to live in alignment with God's command. Recognize that His ways are always for our good. This doesn't mean perfection, but a sincere desire to follow Him. When we stumble, we confess, we repent, and return to His path. Manindigan po tayo sa pagsunod, mga kapatid. Kapag tayo ay nadapa, umamin tayo. Pagsisiyan po natin at bumalik po tayo sa landas ng Panginoon. Amen po ba? Manindigan tayo. Hindi natin sinasabi rito na ang mga miyembro ng UBCC ay mga perfecto. No, walang perfect dito. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Pero sa tuwing dumarating tayo sa ating pagkakamali, manindigan tayo, tumayo tayo, susunod pa rin ako, gagawa pa rin ako, lalapit pa rin ako sa Panginoon. Hindi nung bumagsak ka, magmumukmuk ka, hindi ka dadalo, hindi ka magpapakita. Okay, ang gagawin mo, ibablock mo lahat ng mga kaibigan mo, sasabihin mo, wag niyo muna akong kausapin, wala ako sa mood. Hindi ganon. Okay? Sabihin natin, wag ganon. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Okay? Sabi rito, wag ganern. Amen? So, once we stumble, mga kapatid, it's simple. You repent. Amen? Nasaktan ka, huwag ka nang manisi. Si pastor kasi, kung ano ang sinasabi kasi, yan na, sakit kasi magsalita eh. No! You repent and you return to His path. Amen? Hindi si pastor ang sinasamba mo. Hindi ang simbahan ang pinaglilingkuran mo, ang Diyos. That's why you need to return to God. Amen? Pangatlo po, trust in His healing power. When sickness or brokenness enters your life, remember that you serve Jehovah Rapha. Bring your needs to Him in prayer, believing that He is able to heal. Magtiwala sa Kanyang kapangyarihang magpagaling. Alam po ninyo, dumarating talaga ang karamdaman, dumarating ang pagkawasak, dumarating yung mga iba't ibang alalahanin sa buhay natin. But again, ang sabi rito, ialay natin sa Diyos ang lahat ng ito. Amen? Dalhin po natin sa Panginoon na may kakayanan para tayo ay katagpuin araw-araw. Pang-apat, embrace wholeness. Seek God's healing not just for your physical body,
but for your mind, emotion, and spirit. Allow Him to mend every broken part of your life. Yakapin mo yung ganap na kagalingan. Hilingin mo sa Diyos na ang paggaling mo, hindi lang sa iyong katawan, kundi gumaling ka rin sa isip, gumaling ka rin sa espiritu. Amen ba? Magaling ka nga sa katawan, pero critical naman yung isip mo, hindi ka rin magaling. Hindi ka rin gumaling. Amen? Gumaling nga yung katawan mo, pero punong-puno ka ng pagdududa, punong-puno ka ng pag-aalinlangan. May kulang. Hilingin mo, yakapin mo yung kabuuan ng kagalingan. Lord, salamat po. Pinagaling mo ko. Kagaya nung ketungin, tinanggap ng 10 yung kanilang kagalingan. Pero sino ang totoong gumaling? Yung isang bumalik at kinilala ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, hindi lang siya gumaling sa pisikal, kundi gumaling din yung kanyang isip, gumaling din yung kanyang espiritu sapagkat bubalik siya. Ganon din sa atin, mga kapatid. Yakapin natin. Hindi natin alam. Mamaya bukas, dapuan tayo ng anuman sakit. Wag naman. Amen? Pero dumating man sa atin ito, meron man tayong nararamdaman, hindi tayo titigil sa pagsamba natin sa Diyos. Amen? Dahil tayo ay pinagaling ng Panginoon emotionally and spiritually. Amen. And lastly, be a channel of healing. As recipients of God's healing, we are called to be instrument of His healing to others. How can you bring God's wholeness to those around you? Through prayer, compassion, forgiveness, and practical acts of love. Maging daluyan ng kagalingan. At bilang tumanggap ng kagalingan, mga kapatid, tayo ay tinatawag din ng Diyos na maging isang wounded healer. Amen? Maging daan din tayo ng kagalingan ng iba. Amen? Nakakatuwa, mga kapatid, hindi mo pwedeng maliitin kung sino yung katabi mo ngayon, kasi yung katabi mo ngayon, pwedeng gamitin niya ng Diyos. Pwedeng maging channel of God's healing power yan. Amen? Pag nakikita mo yung kapatid mo rito, talagang naglilid ng worship, hindi yung isip natin, alam mo, yabang-yabang yan ni Mirnard. Kala mo kung sinong sikat na kumakanta dito sa harapan na sinasabi nila si Bruno Mars. Ayan. Pero Bruno Mars ba yan? Hindi dapat ganun di ba? Dapat ang isip natin, kapag may ginagamit ang Panginoon dito, wow, Lord, talagang nakaka-inspire, nakaka-amaze ka, Panginoon. Sila ay nagiging channel of blessing. Ginaganahan kang magpuri sa Panginoon. Hindi yung pag nakita mo parang nagwawala, ano ba yan? Ano ba yan? Mga hibangers? Ganyan ba magpuri sa Panginoon? Ayoko na. Hindi ganon. Huwag ganon. Amen? Dapat maging daan tayo dapat maging channel of blessing tayo. Amen. Binabati ko nga pala lahat ng mga nagbigay ng kanilang stories of faith during our inner healing session. Amen? Alam ninyo, talagang very inspiring kayo. Amen? Nakakataba kayo ng puso. At sa totoo lang talagang, wow, ganun na lang. Kaya alam nyo, how I wish na yung dami ng dumadalo dito, madagdagan pa. Hindi lang umabot tayo ng 30, madagdagan pa. Ang sarap tingnan, no? Umabot tayo ng mga 100, 200. Kaya ba ng Google Meet yun? Ha? Kaya ba ng Google Meet yun? Mga 100? Kaya? O mga kapatid, hinikayat ko po kayo every Saturday. Amen? I-set nyo na kasi yung alarm ninyo ng 5 a.m. Amen? And then gising kayo. Huwag niyong iset ng 5:45, ng 5:55. Kasi pagbangon ninyo, tapos naka-online na kayo, tinanong ka, halimbawa, Kuya Boyet, basta, dali muna, uunat muna ako.
iset ninyo na alas 5 para pag upo mo, Bril, fresh na fresh ka. Ayun, no? Di ba? Yung talagang pag upo mo, maliwanag yung isip mo. Hindi yung iseset mo ng quarter to 6, tapos pag 5:45, tapos pag upo mong ganun ang tagal ka nang tinatawag, hindi ka pa sumasagot. Di ba? Amen ba? Mirnard, naka-offline pa, pero naka-off cam, di ba? Pero hindi ka nagpapakita. Amen? So congratulations. Hindi lang sila, kundi lahat ng mga ginagamit. Amen? Binabati po namin kayo. At nawa, lahat tayo rito ay magbigay ng ating stories of faith. I pray si Daddy magbigay, no? Talagang, amen? Eto, Daddy, Daddy, hindi po ako propeta, pero sinasabi ko na kayo ay naka-align up na kayo para magbigay ng stories of faith ninyo. Pero maganda nito, mga kapatid, lahat tayo nagiging channels of healing. Amen? Every time na nakikita ko ang bawat isa sa inyo, nararamdaman ko na I am completely whole. Pag dumadating ako dito sa center, wow, ganun na lang yung galak ko, yung saya ko. Hindi man, mga kapatid, tingnan ninyo nakakapagod man physically, pero hindi nyo alam, meron kami mga ginagawa, minsan maghapon, so tiring. Pero every time na nakikita namin kayo, mga kapatid, pagdating namin sa bahay, yung buong maghapon na yon, nawawala yung pagod namin. Kasi nakikita namin kayong lahat masaya, nakikita namin kayong sumusunod sa Panginoon. Konting pahinga lang sa amin, bumabalik na rin yung lakas namin. Amen? Praise the Lord. And to end, let us choose to listen to His voice. Let us choose to do what is right in His eyes. And let us experience the fullness of His healing power in every area of our lives. May we know Him not just as our deliverer, but as our Jehovah Rapha, the God who make us whole. Piliin po natin ngayon sa sandaling ito na muling italaga ang ating sarili sa tipan na ito. Piliin po natin na masikap na pakinggan ang kanyang tinig, na gawin ang matuwid sa kanyang paningin at sumunod sa kanyang mga utos. At habang ginagawa po natin ito, naway maranasan ang kaganapan ng kanyang kapangyarihang nakapagpapagaling ang kanyang kalubusan sa bawat bahagi ng ating buhay. Naway makilala po natin siya hindi lamang bilang ating tagapagligtas, kundi bilang ating Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling sa atin. The God of Covenant. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay mukot manalangin. Maraming salamat, Panginoon. At sa